us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Give thanks to the Lord and call upon His holy name. Listeners din po tayo via live streaming sa USA. Mala po kay Ansayo na asawa po sa priest or presbytera at na taga Massachusetts. Siya po sayo na yan sa Avid na nagbabantay po sa live stream. And listener also from Cyprus, Los Baños City, Santa Rosa, Laguna, Kataingan, Masbate. At greet ko din po ang mga taga-Kugon. Hello po sa inyo. Happy listening to Giliego family, Inday, Lelis family, Fresnosa family, Giovanni Barameda, at dyan po sa Valo del Norte kay Lucy Istabaya, Jim, Aludia Boral and family, Lilia Eva and family, at lalong-lalo na po sa Bulacau na masugid din po naming tagapakinig kay Nisa Quinones, Menchi, at Tio Mado. Okay po, good morning sa inyong lahat and happy listening. Hope you will be with us until 10. Father C. our synaxis on the feast of Saint Nicholas last December 6 was an awesome experience, especially for the kids. Yes, I do agree with you with what you just said, ma'am. Since our last Saturday, nasa laysay na yan ni Presbytera Mary sa homily naman during synaxis, that the real Saint Nicholas was a bishop wearing philonion, tunic, epetrachelion, orarion, and omophorion. Hindi po nakapulang robe at matabang lalaki na ipinapakita sa mga commercial. Mali po ang turong ito na napaka-materialistic. The true Saint Nicholas or Nicolaos sa Slavonic was a bishop. Okay, by December 15 naman po ay ang ating buong pusong selebrasyon. Ito talagang focus tayo at pagtuunan natin ng pansin para sa ating patron ng bagong parokyang Orthodox Christians dito mismo sa Gubat, Sorsogon, si Saint Eleftherios. Okay, alam mo po Father C, nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos na tayo mismo ang naka-experience ng Orthodoxy. Akala natin noong una mga Greek Russians and other Europeans lang ang mga mapalad kasi sila lang yung mga Orthodox, pero tayo ngayon ay meron na, nakakilala tayo. Kaya sa mga Orthodox Christians na ay pahalagahan natin yung pearl of great price na ibinigay na at naipasa sa atin through great opportunity. Nakabilang tayo sa mga pioneers ng Holy Mother Orthodox Church. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. And now po, may we request all fellow Orthodox faithful and avid listeners to please join with us as our dear parish priest, Father C, leads us in prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Glory to thee, our God, glory to thee, O heavenly King, O Comforter, the Spirit of truth, who art in all places and fills all things, treasure it good things and giver of life, come and dwell in us, and cleanse us from every stain, and save our souls, O gracious Lord. Holy God, Holy mighty, Holy immortal, have mercy on us. Agios o Theos, Agios Iskiros, Agios Athanatos, eleison imas. Holy God, Holy mighty, Holy immortal, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us from our every sin. Master, pardon our iniquities. Holy God, visit and heal our infirmities for thy name's sake. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. The Creed. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all worlds, light of light, very God of very God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man, and was crucified also for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. The third day he arose again, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits on the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake by the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I acknowledge one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and life of the world to come. Amen. O Lord Jesus Christ, our God, in thy mercies and loving kindness, thou prepare the living, the humble prayers of all who call upon thee with their whole heart. Incline thy ear and hear now my prayer offered to thee in humility. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Be mindful, O Lord, of our Archbishop Nectarios, and of every bishop of the Orthodox, the priests, the deacons, and all the clergy and laity of thy church, which thou hast established to feed the flock of thy word, and by their prayers have mercy upon us, me, save me a sinner. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Be mindful, O Lord, of all civil authorities of our armed forces, of this municipality in which we dwell, and of every seat and countryside. Grant them peaceful times, that we, with their tranquility, may lead a calm and peaceful life in all godliness. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Be mindful, O Lord, of those who travel by land, by sea, and by air, of the old and the young, the orphans and the widows, the sick, the suffering, the sorrowing, the afflicted, the captives, and the needy poor, and upon them all send forth thy mercies, for thou art the giver of all good things. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. To the prayers of Holy Fathers, Lord Jesus Christ, have mercy on us and save us. Amen. Okay, sa muli po, ang number na pwede ninyong i-text or call if you are interested, 0910-274-6080. Ulitin ko po, 0910-274-6080, or pwede po kayong bumisita sa aming blog site, orthodoxyinbicol.blogspot.com, o pumunta po kayo mismo sa makeshift chapel sa Balo del Norte, Gubat, Sorsogon. Hanggang po ngayon, hindi pa po nasasagot ang ating Orthodox in Gubat trivia. Pero tiyak po sa tanong natin ngayon ay mas magpapaunahan kayo sa pagsagot. Wow! Sana nga para po sa inyo, extended ang ating tanong. So, di ba, ang bait-bait namin? Naghihintay po yung load, yung inyong worth of load, 100 pesos worth of load. Talaga. Ito po yung tanong. Sino po ang pangalan ng patron ng unang simbahang Orthodox dito sa Gubat na matatagpuan dyan sa Barangay Balud del Norte? O, mga taga-Barangay Balud. Oh, may signboard dyan. Yan, yung signboard namin. You can look at the signboard and dyan po malapit sa gate namin. So, okay, text now. So, 0910-274-6080. Ano po ang pangalan ng patron saint namin dyan na nakalagay po sa tarpaulin namin dyan sa may gate? Yun po ang i-text ninyo, yung bilog na sagot na yan. I hope sana correct spelling kasi yun lang naman ang i-text ninyo. So, do not abbreviate kasi po that is the name of our saint. Okay? So, di po ba, Father? So, we are encouraging you to answer our trivia, Orthodox trivia. So, sa muli po ay pahintulutan ninyo akong gabayan ang lahat para sa panalangin ating pangkalikasan because we need that today. Marami nang nangyayari sa ating climate ngayon, but let's pray for God's mercy and guidance for us to do what is right as we face climate change. Yes. Mananalangin po tayo sa pagsamo.
Lubos kaming nagpapasalamat, O dakilang Diyos, sa lahat ng iyong nilikha. Ang araw, buwan at mga bituin, ilog, lawat, dagat, kabundukan, kagubatan at halamanan, mga hayop at kulisap sa tubigan at katihan, mga isda at ibon, mababangis at maaamo, malaki at maliit, ang panahon ng tag-ulan at tag-init, sa araw man o sa gabi. Pinupuri ka namin, O makapangyarihang lumikha, kay rami at kay ganda ng iyong ginawa, O aming Diyos. Sa iyong karunungan nagawa itong lahat. Subalit kaming pinagkatiwala ang magalaga ng iyong nililikha ngayon ay nagsisisi sa aming pagkukulang at pagmamalabis. Patawaran kami sa ginawa naming pag-abuso sa iyong mga nilikha dahil sa aming kapabayaan, kamangmangan at kasakiman. Inaamin namin kami nagwalang bahala at di nagmalasakit sa iyong mga likha, tulad ng pang-abuso namin sa aming sarili. O Panginoon, kailan pa kami mamumulat sa aming mga pagkakasala? Gaano pang tubig at hangin ang aming lalasunin? Ilan pang puno at kabundukan ang aming wawasakin? Gaano pa kalawak na lupain ang aming sisirain? Ilang tao pa ang kailangang magkasakit, magdusa at mamatay? Kailan pa kami matututong magmahal sa kapwa at magmamalasakit sa daigdig na aming tahanan? O Panginoon, kinalinga mo ang aming kabayanan at namuhay ka sa aming piling. Binigyan mo ng kahulugan ang buhay at tinuran. Tinuran mo kaming pangasiwaan ang lahat ng nilikha. O Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pinagsisisihan namin ang aming pagmamalabis at pagkukulang. Mapabilang nawa kami sa iyong kaharian at mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa tulong ng iyong biyaya, O dakilang Diyos, aming igagalang ang iyong nilikha bilang tanda ng iyong kalinga, kaluwalhatian at kapangyarihan. Sisikapin naming maging tagapangalaga at katiwalang tapat. Nawa kami sa iyong lingkod ay magsilbing tapat, mga siwang lubusan at magmalasakit sa iyong nilikha, sa patnubay ng pagbibigay buhay na espiritu, tulad ng paglago ng pag-ibig namin sa iyong banal na ngalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tis prisbes, tis Theotokos, soter sosonimas. By the prayers of the Theotokos, Savior, save us. Tis prisbes, tis Theotokos, soter sosonimas. Maraming salamat po, Irene. Yung inyong narinig na kinanta o chinant ni Irene ay yun po ang chant or apoletikion of the hero martyr Eleftherios of Illyricum, yung aming pong patron saint. Ngayon po ay ibibigay ko ang pagkakataon kay Presbytera Mary sa kanya pong unang lesson, at pagkatapos po ay si Father C, at habang pong ibabahagi ni Presbytera ay pwede po kayong magsagot sa ating trivia to our number 0910-274-6080. 0910-274-6080. Okay, may we call on our first catechist, Presbytera Mary, and after that, you are going to hear from the lesson from Father C. Good day po sa lahat. Ito ang inyong lingkod, Presbytera Mary, sa muli magbabahagi sa inyo ng kaunting kalaman. Noong nakaraang Sabado, tinalakay natin ang buhay ni Saint Nicholas o Saint Nick o Santa Claus o Santa Claus. Napag-alaman natin na si Santa Claus na kilala ng kasalukuyang henerasyon ay isang mataba, may mahabang puting balbas at nakadamit ng kulay pula at nakasakay sa isang karwahe na hinihila ng mga usa. Ito ay pinangungunahan ni Rudolph, ika nga ng mga bata. Yan ang mga pagpapakilala sa atin ng isang kumpanya nung na ang negosyo ay magtinda sa atin ng soda o soft drinks.
Napag-alaman din natin na ang tunay na Saint Nick or Saint Nicholas ay isa palang obispo noon sa lugar ng Myra sa Lycia. Ang damit nito ay kulay brown. Siya ay matangkad na payat, siya ay mabait, mapagbigay, matulungin sa kapwa, at mataas ang paggalang sa kanyang mga magulang na sina Theophanes at Nona. Napag-alaman din natin na noong bata pa si Saint Nicholas ay pinahalagahan niya ang pagsasaliksik sa banal na kasulatan at maging sa pananalangin. Hindi lang yon, kanya ding sinusunod ang araw ng pag-aayono. Ito yung araw ng Miyerkules at Biyernes. At sa iba pang mga araw na tradisyong sinusunod ng banal na simbahan. Si Saint Nicholas ay naging siya dahil na rin sa gabay ng kanyang mga magulang. Kaya malaki ang gawain ng mga magulang sa pagpapalaki sa mga anak. Di po ba mga nanay, tayo ay nataguriang ilaw ng tahanan? Di ba mga tatay, tayo rin ay nataguriang haligin ng tahanan? Alam ko po na mabigat ang role nating mga magulang at alam nating hindi natin saklaw ang kaisipan ng ating mga anak. Pero gawin lang natin ang nararapat at kaayaya sa mata ng Diyos. Tayo ay magiging malaking tulong para sa ating mga anak. Huwag tayo magsawa sa pagdala o paggabay sa kanila. Pasasaan ba't may idudulot rin itong bunga kahit tayo wala na o pumanaw na dito sa lupa? Tiyak, aalalahanin ng ating mga anak ang mga sakripisyo, pag-aalaga at paggabay natin sa kanila. Kagaya ng ginawa ni Theophanes at Nona ng mga magulang ni Saint Nicholas or Santa Claus. O diba, sabi ni Saint Nicholas o Santa Claus, pag inalala daw natin siya at ang kanyang mga magulang, may pangako siya na kanyang tutulungan ang sinuman. Ang kapiesta ni Saint Nicholas ay tuwing December 6, araw ng kanyang pagpasok sa pangalawang buhay. Mga nakikinig sa ngayon, alam natin ang buhay dito sa lupa ay hindi panghabang buhay. Dadaan lamang tayo isang beses at maghahanda para sa buhay sa panghabang panahon. Kaya ang mga santo kagaya ni Saint Nicholas, sila ay halimbawa na kaya ng tao piliing magpakabuti, magbago at sumunod sa Diyos o tahakin ang buhay ni makadiyos. Ang lahat ay may karapatang magbago at hindi pwedeng husgahan. At sa pagbabago, nariyan ang Diyos na katuwang natin. Nariyan ang lingkod ng Diyos, ang mga pari, upang tulungan tayo through the sacrament of penance o sakramento ng kumpisal. Sa darating na 16 o December 16, we will be celebrating the feast of Saint Eleftherios, our patron saint in our small Orthodox community dito sa Balod Norte, Gubat, Sorsogon. Kaya sa susunod na Sabado, aking ibabahagi ang naging buhay niya. Sa muli po, ito si Presbytera Mary at binabati ko po sina Wilson Eresmas, classmate ko po nung elementary dyan sa Herrera Street. Sina Adeline Vitalbo, nakasama naming maghanda sa lahat ng gawain sa simbahan, sa lahat ng oras. Sa mga magulang na sina Nanay Martha, Teodota, Nanay Aquilina, Nanay Ana, Nanay Theophila, Nanay Rafaela, Nanay Juliana, sina Barbara, Tatiana, Basil, Maximos, Onisimos at Estefana, Mami Estefana, Andrew at Monica, Myra, Helena, at Myron at Abet ng San Ignacio, Antonia at Constantinos ng Kugon, sina Paula at Reynaldo ng Carriedo, at kina Yuana, Yuanis, Nikki, Gregory, Laurencia, Anton, Jude, Naomi, sa mga taga Masbate sa Theocos Monastery, kina Mother Teodote,
Good morning po sa lahat dyan. Si Sister Esther, Father George, kina Father Philemon Castro sa Holy Trinity sa Laguna, Father Panarios at kay Father Barnabas. Happy listening po sa lahat. God is with us. Mga kamanghod, tugang, kapwa Gubatnon, kapwa Bicolano, kapwa Pilipino, kapwa tao na naglalakbay sa buhay. My fellow sojourners, good morning. Irini Pasi, or peace be with you. Ini po request na ulitong kukuno, pasadahan ta uli niya na Sabado. May mga texters, may mga nag-email na ulitin ko pa para ma-expand pa nato lalo. Ang kahaputan sa nakalipas na Sabado na, are you in the true church? Kung sa hapot nato na Bicol o Tagalog, ikaw ba ay nasa tamang simbahan? Nano po, kaentrado, kabilang ka sa talagang tunay na simbahan? Kay puan siguraduhon ta ini. Para sigurado, haputon ta, sino ang nagtindog o founder san sinasabi ta na simbahan na kinakaupudan ta. Siguraduhon nato dapat na ang founder, diri kung sino lang. Diri si Juan de la Cruz, kundi di lang tao kundi si Hesus Kristo mismo. Ikadua na hapot dapat, sino po ba o kailan po ba itinatag ang simbahan? Ang simbag po, araw ng Pentecostes. Anong taon? 33 AD, Anno Domini. Saan po ba unang naitatag ang church o eklesiya, sabi sa Grego? Saan na itatag? Siyempre po una, sa bayan Jesus, Jerusalem, Israel. Sa Judea, sa Roma, sa Gresya o kay Greece, and then pakadto sa Asia Minor, which is now Turkey. Sino ang nagpalaganap? Sino ang nagpalaganap sa simbahan? San si Kristo nag-ascend? Sunakat baga siya sa bulod, na sabi niya mapaaram na siya sa mga apostles. Ang mga nagsurunod kaniya dati ang gahoy ta mga disciples, gusto sabihin estudyante, inquirers or catechumens. Gusto sabihin sang katekumenado, estudyante, nag-aadal. Ini na mga parasunod ni Jesus, di lang nag-aradal, kundi sila na-elevate sa position. Sira tinaguri ang mga apostoles. Kaya sa naghali na si Jesus, nagsakat siya sa bulod, sabi niya, I will no longer be physically present with you. That's why I will now pass on to you the spiritual authority. Matthew 26:18-20 baga, all authority in heaven and on earth has been given unto me by the Father. Therefore, I am now commissioning you to go forth and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And I will be with you always, even unto the end of the age. Sino na po ang sinugo? Ang 12 na apostoles. 11 na lang, kay wala na sa to si Jude Iscariot. Mga tao ini na, mga apostoles na nagkabarayaan, may hangganan ang kanira buhay, mas kinano sila katatag. Kaya bago sila nagkamaratay, naipasa nila an apostolic succession or authority. Kaya batog sa kanira na 11 to the 70 na mga followers, nag-grow ang simbahan. Sa hapot na napigilan ba ang paglago at naglaho ang church mula 33 AD? Diri po. Kundi lalo siya namunga, lalo nag-grow, lalo nagtalubo. Kay nano po? Excuse me. Lalo nagtalubo because of the so-called
apostolic succession or lineage na papa-expound niyan sa ako sang kadaghanan. Request ini niya na expound ko ini. Nano apostolic succession or lineage. Pag sinabing apostolic, hali sa apostol, before namatay ang apostol, na ipasa niya ang authority sa masunod kaniya. Yato naman na masunod kaniya, pinasa naman sa masunod kaniya. Na ba isun ang gahay sa Bicol, pasuro sa raliib. Transferring of authority and power from generation to another generation. Before namatay ang mga apostoles, kanira na ipasa ang autoridad. Thus, we can all say that the lineage or apostolic succession was very successfully passed on to the next generation, to another generations. Ang tunay na church, diri lang po kay 1840s itinatag. Kaya haputo niyo ang iyo inupudan, fellowship man nyo na naman sun ang gahoy niyo. Haputo niyo perme, so ari nagbatog ng sinuan founder. Lalo na ang simbahan na totoo, diri lang napundar 1914. Diri lang sila nagruluwas sa mga irog sinina kapanahonan. Daghano na niyan ang claimants na sindaan, true church, pero kung haputon ta, mas gururang pangakita kung isipon. O ang mga parents ta, o ang mga luluta, niyam pa lang sila nagluluwas, nagsurulputan. Niyan madalion, maging simbahan. May 200 ka lang na miyembro ng papirmahon mo, may ungkasin bylaws, may sinti ka na magbayad ka sa Securities and Exchange Commission, ibutang mo siya sa express lane, presto, bagaw may simbahan na. Mag-inup lang sin scripture sa Bible pagkaaga, nagtindog na sin simbahan. Nag-seminar lang sin pira ka beses, pira ka adlaw, church leader na. Self-confessed, self-proclaimed na preacher o minister. A big no to this. Diri po irog-irog sini ang tunay na simbahan. Si Brother A na nagpapastor, nakahiran ang assistant. Dahil sa nahangit ang assistant, pagkaagaman, kinuha ang katungasan miyembro. Naghimo naman sin simbahan. Sa pakalagay kaya nato, ang Diyos, maruyag sini na nangyayari sa kapanahunan ta. Ang simbahan po, sayo. Sabi ni Lord, I will build my church, singular. Now, if you try to look at the history, sa Encarta man, internet, iba-iba na paagi, sa sa encyclopedia, we will find out that the Eastern Orthodox Church is the oldest established church in the entire Christendom. Nag-start siya sa Holy Land before there were any Christians in Rome. Kung sa mga milagro o miracles lang ang pag-uusapan, may onsin major miracle. Major miracle in every Orthodox Paschal or Easter celebration. Ini po yearly phenomenon. Ang sinabi ko po sa iyo sa Sabado, ulitin ko. Aber, ini po challenge to all researchers, wide readers, students, religious people as well. Maging ang mga simpleng mga tao na mainadal, anad magbarasa. Ini ang challenge or question ko niyan. Are you familiar with the so-called Holy Light? Ini po ang Holy Light, initabi kalayo na nagluluwas taon-taon sa Jerusalem, sa na katedral. Nangyayari hamok ini tuwing selebrasyon sa Orthodox Church Easter Sunday. Sa Orthodox Church lang ini pag may onsin arsobispo o metropolitan o patriarch. Ini major miracle na yearly occurrence. Pero makanganghalas, marasa pa kay di masyado napapansing sang kadaghanan sa Pilipinas lalo na. Naluwas ini na holy fire or light sa sayo na katedral sa Israel. Ini na katedral inagamit sa Armenian Church, Roman Catholic Church, and Orthodox Church. Pero ang nagbabantay sini mga Muslims. Pero mangalas po kamo kay nangyayari ini tuwing Orthodox Paschal Resurrection lang. Try nyo po sa internet.
Just type Holy Light, then press enter, then that's it. Maluwas na ini. Sa niya na panahon, daghanan milagro. May lang sinabakat sa lanob, may ilang sinagluluha, mga bugos man. May ilang sinsaging na may nagtatagdo na iba. Yadto na insaramba na. Samantalang ini, this is a major miracle. From generation to generation. Tuwing Orthodox, Easter Sunday lang. Kaiba pa ang schedule sa Easter Sunday sa Orthodox. Maulang ini naluwas. For the first 30 minutes, maski kaputan mo siya, hali siya sa altar na mauna pugkot mismo sa mga kandila sa mga worshipers. Niyan ang challenge. Ikaw ba ay naghahanap ng isang Bible-based na simbahan? Are you looking for a Bible-based church? Hinahanap mo ba ang totoo at tunay na simbahan o eklesiya, sabi sa Grego? Bakit di mo hanapin ang nagbigay sa iyo ng Biblia? The Bible, the New Testament, was first written in Greek, the original language of Orthodoxy. In the first Bible Greek, inang pinakauna na Bible, ang gawin sa ni Septuagint. Ini ang pinakauna na Biblia sa intero. Mga Grego po sila naghimo. In the original language of Orthodoxy, and most of the early church councils were Orthodox in character. Kaya, di nyo po ba napupuna na ang mga preachers, ministers, pastors, mga evangelicals, fundamentalists, Protestants, fellowship preachers, or any affiliation, pirmisinda, they always refer back to Greek words or definitions. Kay nano po? Ini po, ang Bible kasi hinimo sa mga Grego. Kaya si rason ang may karapatan. Halimbawa, ang nababati sa mga misa, pag nagsirimba ka mo, mag-Roman Catholic ka, pag simba mo, nababasa baga nato, ang unang pagbasa, ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, sa mga taga-Efeso, sa mga taga-Thessalonica. Intiro po ini na mga sinururatan, pwera po san sinuratan ni San Pablo na to the churches in Rome. Sinururatan ni St. Paul after Romans, baga, Corinthians, Galatians, Ephesians, Thessalonians, Colossians, Philippians, puro po ini Greeks. Greek churches. Greek churches, puro po ini Orthodox churches. Na kung ato kakadtuon sa literal, puro ini Greek churches. Puro po ini until now, hanggang niyan buruhay, nag-exist. Nag-existir. Puro po ini mga Orthodox na simbahan. In fact, mga Grego po, ang pinakauna na nagsabi sin Heso Kristo. Sa Greek, Eso Christos. Sila son ang una nagsarabi. Di man kay mga Romans, mga Italians, o mga Americans. Di man kay mga pastor. Ano po ang ibig sabihin sa Orthodox? Sa Webster's Dictionary, sabi niya, conforming to the approved form of doctrine or philosophy. Minakonforme sa aprobado lamang na forma sim pananambahan, doktrina o pagtutukdo o filosofiya. Number 2, ayon sa Webster's Dictionary, conforming to generally approved beliefs, attitudes. In Greek, it is ortho, na ang gusto sabihin, straight, tuwid, matuwid, correct belief, or right belief. Ano man po ang kalaban? Nano po baga ang kalaban san tama? Nano po baga ang kalaban san matuwid, utuwid? Ang kalaban po san tama, mao po ang tinatawag na heresy. Ang spelling H-E-R-A-S-Y or heretical teachings. Mao ni ang kalaban san tama. Ininasala, mao ang kalaban. Ano pong ibig sabihin ng heresy or heretic? Any religious doctrine at variance na iiba, different with established beliefs. Any belief at variance with the Orthodox doctrine. Heresy is a system of thought which contradicts true doctrine. It is a false teaching
which all true Christians must reject. Ini ang dapat labanan ta, ang mga sala na tukdo, naiiba